uh, kautusan ng Panginoon. Alam niyo bang isang kautusan din ang sinabi niyang huwag niyong kakaligtaan na magtipon-tipon, na magkakasama. Ano? Yung commandment na yun ay kaparehas ng commandment ng thou shall not kill, thou shall not commit adultery, thou shall not steal, thou shall not covet. Ano? Pantay lahat yung commandment na yun. So, ang ibig kong sabihin, ang isang, hindi tayo nandito sa church dahil gusto nating maligtas. Nandito tayo sa church dahil ligtas tayo. Amen? Amen. Amen. Kaya po, may kagalakan ang pagsasalong buhay natin. Yung fellowship na tinatawag sa Bible, sa Tagalog yun ay pagsasalong buhay. When we come together, we share our lives together. Amen? So, paano tayo nag-share ng ating mga buhay sa bawat isa? We share our testimonies, ano yung mga nangyari sa atin. We share prayers. We share the good things of the Lord. Kung ano yung blessing sa atin, na-share din natin. And higit sa lahat, na-share natin yung buhay natin sa pakikipag-fellowship, sa pagsamba sa Panginoon. Amen? Nangyayako po kayo sandaling yumuko at ay hingi ng tulong sa ating Panginoon. Hallelujah. Lord God, our Father, we thank you, Lord, for this day again, for the life, the breath, and all things. Lahat ng ibinigay mo sa amin sa umagang ito, Panginoon. For the abundance of your grace and the gift of righteousness, we receive it, Lord. Maraming salamat. Panginoon, mangusap ka pang muli sa aming kalagitnaan. Tulad po ng hiniling namin kanina, Panginoon, through Sister Dari, Lord. Ikaw po ang siyang mangusap sa bawat isa. At Lord, ipapasalamat kami dahil alam namin na dinidinig mo nga ang aming mga panalangin. Lord, hayaan mo pong mamutawi sa aking mga bibig ang mga salita mo, Panginoon, na gusto mong marinig ng iyong mga anak. At buksan mo po ang puso ng bawat isa na maintindihan nila, Panginoon, ang mensahe mo, Panginoon. Mangusap ka po. Bigyan mo po kami ng mga matang nakakakita, mga tengang nakakarinig, at pusong nakakaintindi at tumatanggap ng mga nanggagaling sa iyo. At lahat ng aming pagpupuri at pasasalamat, Panginoon, ay aming tinataas sa iyo. Ikaw po ang siyang maluwalhati sa umagang ito. Maraming salamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. And Amen. Hallelujah. Pinamagkatang ko pong abiding in Jesus, yung mensahe ng Panginoon sa atin ngayon. Alam ba natin paano manatili sa Panginoon? So, eto yung mga pag-uusapan natin. Pero bago tayo magsimula, gusto kong basahin ng isang talata. I think napapanahon lamang itong talatang ito. Sabi niya in Luke chapter 5, in verse 17. Sabi niya, and it came to pass on a certain day, basahin niyo sa Tagalog, kung Tagalog yung Bible niyo, explain ko na lang sa Tagalog. And it came to pass on a certain day, as he was teaching, si Jesus, as Jesus was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which were come out of every town of Galilee and Judea and Jerusalem, and the power of the Lord was present to heal them. Sabi niya, mayroong isang araw na nagtipon-tipon. Dumating lahat yung mga, sabihin natin, mga religious leaders. Yung mga pastors nila noon, mga pare, mga saserdote, nagdatingan sa lugar na yun. At ang sabi niya dyan, sabi niya, the power of the Lord was present to heal them. Sabihin nga natin yung the power of the Lord is present to heal. Amen. Ito ang sinasabi ng talatang yan. Habang siya ay nagtuturo, habang nagtuturo ang Panginoon, sabi niya, the power of the Lord to heal was there. Nandun yung kapangyarihan ng Panginoon na magpagaling. Pag binasa niyo yung buong talata, meron bang mga gumaling? Pag binasa yung talata, wala eh. Until meron silang dinala na isang may sakit. Pero ang sinasabi niya dito, habang nakikinig
tayo ng katuruan ng Panginoon, the power of the Lord is present to heal. Amen. Naintindihan niyo ba yun? Amen. Habang nakikinig kayo ng katuruan ng Panginoon, nandun palagi yung kapangyarihan ng Panginoon para magpagaling. Dahil ang kagalingan ay kapangyarihan at kalooban ng Diyos para sa bawat isa. Actually, ang sabi niya sa Bible, ang kagalingan daw ay tinapay ng mga anak ng Diyos. Ang kagalingan, ang kagalingan sa ating mga sakit ay tinapay ng mga anak ng Diyos. Merong isang hindi Israelita, hindi siya Jew, na lumapit sa Panginoon. Humihingi ng kagalingan para sa kanyang anak na naposes ng isang demonyo. Ang sabi ng Panginoon, hindi naman para sa mga hindi anak ng Diyos, ang tinapay ay para sa mga anak ng Diyos. Ano yung hinihingi ng babae? Kagalingan. Ang sagot ng Panginoon, ang tinapay ay para sa mga anak ng Diyos. Ang sabi ng babae, Lord, kahit naman yung mga mumo, alam niyo yung mumo ng mga tinapay? Yung mga crumbs na nalalaglag sa table ng kanyang master, sabi niya, kahit yun lamang. At ang sabi ng Panginoon, ang laki ng pananampalataya mo, babae. Humayo ka, magaling na yung anak mo. At pag-uwi niya nga, wala na yung possession ng kanyang anak. Ibig sabihin, ang kagalingan ay tinapay. So habang nakikinig kayo ng katuruan ng Panginoon, when you come on a Sunday worship, when you come on a Sunday worship, expect, kung meron kayong karamdaman, you expect that the healing or the power of the Lord to heal is present. Amen? Amen. Because we are to live by faith. The justified shall live by faith. Manampalataya kayo. Salita ng Panginoon, sabi niya, when He was teaching, the power of the Lord was present to Him. So, anong isang magandang dahilan natin ng pagpunta ng simbahan, makinig ng katuruan ng Panginoon? Para maggumaling. Amen? Ang isang salita ng Panginoon, sabi niya, nung nagtuturo siya patungkol dun sa isang farmer na naghasik ng mga buto. Naghasik siya ng mga butong itatanim. Ang sabi niya, marami ang hindi makakatanggap ng mga butong ito. Dahil tinatigas nila ang kanilang mga puso, sinara nila ang kanilang mga mata, sinara nila ang kanilang mga tenga. Dahil kung ang lahat ng yun ay bukas, sabi niya, sila ay makakaintindi at pagagalingin ko sila. Ibig sabihin, kasama talaga sa pagtuturo ng Panginoon ang kagalingan sa ating katawan. Amen? By His stripes, we are healed. We are to claim that every time. We are to claim it for, tulad nito, umagang ito, pinagdasal natin si Sister Cora because she's in church. Kaya nga sabi ng iba, may sakit ako, hindi ako pupunta ng church. Lalo ka pa nga pumunta ng church dahil may sakit ka. Amen? Kung alam lamang natin ang salita ng Panginoon, sinabi niya, when He is teaching, His power to heal is always present. Amen? Kaya ang sinasabi ko, when we come together, it's a fellowship. Fellowship itong ginagawa natin. Alam ng kaaway kung gaano katindi ang salita natin. Pipigilan niya tayong magsalita. Pipigilan niya tayong magsalita na huwag tayong magsalita. Dahil alam ng kaaway kung gaano ka-powerful yung salita na lalabas sa ating bibig. Lalo na kung salita ng Panginoon. Amen. Can you go to the next slide? The next slide. Ito yung sinasabi ko, speaking is powerful. Sabihin nga natin yun. Speaking is powerful. Speaking is powerful. Ang salita natin. Babasahin nyo sa aklat ni Santiago. Ano sa English ang Santiago? James. Amen. Tagalog na kayo talaga dito.
Pero alam niyo ba na ang original na pangalan na James ay Jacob? No? Jacob, hindi James actually. Dahil trinanslate ni King James, kinuha niya, instead of Jacob, ginawa niyang James, King James. Pero sa original yan, Jacob talaga ang pangalan nung book of James na yun. Speaking is powerful, no? Sabi ko sa inyo, the enemy wants to shut our mouth. Gusto niya tayong pigilan na magsalita. Saan? From sharing the gospel. From praying. Blessing the Lord and blessing other believers. Praising the Lord and healing. Alam nyo, kapag hindi tayo nagsalita, walang mangyayari. Walang mangyayari. May dinaramdam ang isang kapatid natin sa church. Kung merong 2 o 3, itong salita ng Panginoon, may 2 o 3, sabi niya na gagalawin ang isang bagay. When 2 or 3 agrees as touching anything, it shall be done for them by my Father. Meron tayong kapatid na may karamdaman, may 2 o 3 mananampalataya, pwede na kayong magsalita. Pwede na kayong lumapit. Pero ayaw ng kaaway yun. Bubulagin niya ang bawat mananampalataya. Sasabihin niya, papanalangin mo yan, may sakit. Kung di gumaling, doubt. We put doubt in our minds. Bibigyan niya tayo ng fear. Baka nilayhans ko, lalong lumala yung sakit niya. Fear, magkakaroon ng fear. Pero hindi. Sabi ko sa inyo, ang bawat mananampalataya dapat nabubuhay sa pananampalataya. Amen ba? Dapat nabubuhay tayo sa pananampalataya. When we wake up in the morning, we wake up in faith. When we sleep in faith. In faith lahat. Dahil ganyan kumilos ang Panginoon. Puro sa pananampalataya. Na-explain ko yan ng mas maigi mamaya. Bakit ayaw ng kaaway na i-share natin yung gospel? Bakit ayaw niyang ipamahagi natin sa mga mahal natin sa buhay yung ginawa ng Panginoon? Dahil sabi niya sa Bible, in the book of Corinthians, sabi niya, He wants us to have the same judgment like He is judged. Gusto niya yung paghuhusga sa Kanya, mahusganin sa atin. So, ibig sabihin, gusto niya tayong hilain sa Kanya. From the foundation of the world, or from the beginning, in the garden, yun ang nakita ng demonyo. Pinalis ako ng Diyos sa kalangitan, sinumpa niya ako, sasama ko yung pinakamamahal niya. Sasama ko yung pinakamamahal niya. Kaya doon pa lamang sa creation ni Adam and Eve, meron ng pandarayang kaaway. Meron ng pandarayang kaaway. At sino ang madadaya? Yung hindi alam ang salita ng Panginoon. Yun ang madadaya. Palagi. Hindi dahil babae si Eve, ay nadaya siya. Hindi. Dahil hindi niya alam masyado yung commandment ng Panginoon. Ano ang kasalanan? Pumasok ang kasalanan, hindi nung natukso si Eva, kundi nung natukso si Adan. Bakit? Hindi niya tinuruan yung babae. Ang commandment, binigay kay Adan sa lalaki. Hindi dun sa babae. Kaya nung nagkasala si Eva, hindi pa naman pumasok ang kasalanan eh. Pero nung nagkasala na si Adan, sa sobrang in love niya kay Eve, kumakain si Eve ng prutas, nakanganga si Adan at Eve, ng punong-puno ng heart ng kanyang mga mata, at tumitibok-tibok kanyang puso. At nung iniabot sa kanya yung mansanas, wala na sa kanya yung commandment ng Panginoon, kinain niya, kinagat niya kagad. Doon pumasok ang kasalanan. Amen? Amen. Amen yung mga babae. Doon pa lamang sa garden, the creation of Adam and Eve, sinabi na ng Panginoon yung gospel. Sinabi na ng Panginoon yung gospel. Sinabi niya, yung babae, aapakan niya yung ulo, o yung anak ng babae, aapakan niya yung ulo nung magiging anak ng ahas. At yung ahas, kakagatin niya yung
sakong ng anak ng babae. That is the gospel. No? At paano pa lalong pinatunayan yung gospel na yon? Nung nakita nilang hubad sila, nung nahiya sila sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, sino may sabing hubad kayo? Anong ginawa ng Panginoon? Pumaslang siya or nagkatay siya ng isang kupa para takpan ng kanilang kahihiyan. That is the gospel. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. So doon pa lamang napatawad na sila agad. Amen? Ayaw ng kaaway na i-share natin yung gospel na yon. Gusto niya mahusgahan din tayo katulad niya. Kaya yung gospel, mula dun sa panahon na yon, tuloy-tuloy. Gusto niyang patayin yung anak ng babae. Hindi niya alam kung sino yung magiging anak ng babae na yun. Kaya pagdating kay Moses, pinapapatay niya lahat ng mga batang lalaki. Pagdating dun kay Esther, pinapapatay niya ang lahat ng mga Hudyo. Pagdating kay Hitler, pinapapatay lahat ng mga Hudyo. Dahil hindi niya alam kailan darating yung anak. Pero dumating na yung anak nung babae yun. At naligtas na tayo. Amen ba? Amen. Pero kailangan natin i-share. Kailangan natin magsalita. Kung hindi tayo magsasalita, walang mangyayari. Kawawa naman yung mga hindi nakakalam ng gospel. Amen ba? Amen. So pag nag-amen kayo, meron kayong gagawin. Amen? Amen. Share ng gospel. Ayaw niya tayong manalangin. Dahil ang panalangin, sabi niya in Ephesians chapter 6, pag binasa niyo yun from verse 10 hanggang 16. Sinasabi niya, para makatayo kayo sa araw ng kagipitan, ng pakikipaglaban, you put on the whole armor of God. At ang isang armor ng Panginoon, yung panghuling sinasabi niya, is that we pray. All kinds of prayers. Again, the enemy wants to shut our mouth. Gusto niya isara ang bibig natin pati sa panalangin. Dahil kapag, sabi niya, when 2 or 3, sabi niya, are gathered together in my name, in the name of the Lord Jesus. Merong power doon. May power doon. There is power to heal the sick. Ito yung isang authority na binigay ng Panginoon, hindi lang sa mga apostles. In Luke chapter 10, sabi niya, go and preach the word. Sabi niya, you heal the sick, you cleanse the lepers, you raise the dead. Freely you have received, freely you give. You raise the dead. Kaya ba nating panampalatayanan yon? Kaya ba nating bumuhay ng patay? Ha? Binigay yun ng authority hindi lang sa mga apostles, kundi pati sa mga disciples. Sabi niya, I have given you authority to trample down on snakes and scorpions. I am giving you the power and authority. May power na, may authority pa in my name. You shall cast out demons. You shall cast out demons. You shall lay hands on the sick and they will recover. Gagaling sila. And para mangyari yun, it takes faith. And it takes words. Ang faith kasi, nangyayari lamang yan. Ang pinakaunang work ng faith is speaking. That's why speaking is very powerful. Sabi ko, The first work of faith, kasi sabi ni James, sabi ni Santiago, faith without work is dead. Faith without work is dead. Ang pinakaunang work ng faith is speaking. It is speaking. Can you go to the next slide? Yun. In 2 Corinthians, chapter 4, verse 13, sabi ni Paul dito, kino-quote niya si David. This is quoted in the book of Psalms. Sabi niya, we having the same spirit of faith. Spirit of faith. We having the same spirit. Parehas. The same spirit of faith. According as it is written, I believed and therefore I have spoken. We also, tayo din, we also believe and therefore speak. The first work of faith is to speak. Sabi niya, yung mga unang mananampalataya daw, they believed, therefore they spoke.
Nanampalataya sila, kaya nagsalita sila. Matindi po ang ibig sabihin ng mga salitang lang manggagaling sa bibig natin. No, may power po yun. Akala natin, baliwala lamang ang mga salitang lalabas sa bibig natin. Napag-usapan namin minsan dito, sa isang devotion namin dito sa BGH about idle words. Idle words. Ano ba yung idle words? Yung mga walang kwentang mga bagay, walang kwentang mga salita. Ano yung mga walang kwentang salita? OMG. Ano yung OMG? Huh? Huwag na natin gagamitin yung mga yun. No? That is taking the name of the Lord in vain. Hindi ko naman sinabing God eh. OMG sabi ko eh. Ano ibig sabihin ng OMG? Parehas lang yun. Ha? Parehas lamang yun. Huwag natin gagamitin yung mga yun. Those are idle words. Sabi niya, you will be judged. Mahuhusgahan tayo sa mga idle words na lalabas sa ating bibig. Sabi niya in the book of Proverbs, hindi mo maiwasang hindi magkasala sa dami ng salita, sa dami ng pagsasalita. No? Kaya nga, kung titignan natin, maraming katuruan na sinasabi niya, in the book of Timothy, in the book of Corinthians, sinasabi ni Pablo, huwag niyong hayaang magturo ang mga babae. Actually, hindi lang babae yung mga yun. Mga asawa. Huwag niyo silang hayaang magturo. Sabi niya, hayaan niyo silang sa isang congregation daw, hayaan niyo silang manahimik. At kung gusto nilang matuto, magtanong sila sa kanilang mga asawa pagdating ng bahay. Ano yung sinabi naman ni Pablo na kayong mga babae, dapat magturo kayo? Ano yung tuturo nyo? Ituro nyo sa mga nakababatang mga babae na igalang ninyo ang kanyang mga asawa. Na respetuhin nyo ang inyong mga asawa. Because that is the commandment of the Lord. Sabi ng Panginoon, husbands, you love your wives as I have loved the church. And the church should submit to the Lord. The woman should submit to the husband as unto the Lord. Yan yung church. Yan ang commandment ng Panginoon. So kung magtuturo man daw ang mga asawa, hindi ko sinasabing huwag kayong tatay dito sa pulpito. Dahil equal ang pagtingin ng Panginoon sa babae at lalaki. Maging ang pagtuturo. Pero ang sinasabi niyang dapat ituro ng mga asawa sa mga nakababatang mga babae, turuan niyo silang respetuhin ang kanilang mga husbands. Actually, husbands. That they submit to their husbands and obey. Obey. Si Sarah, ang tawag niya kay Abraham, Lord. Master. Master. Ganun siya mag-submit. Sabi ko, iniisip ko, si Sister Hilde. Alam natin yung naging kwento ng buhay niya, kung paano siya nag-submit kahit na siguro may mga black eye na siya, nakakapag-submit pa rin siya. Kung minsan isipin natin, parang hindi naman ata tama na yun. Amen? Hindi na tama yun. Kasi ang sabi niya, submit as unto the Lord. Pero what she did was something very powerful. And the Lord stood for her. Alam natin ang ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Ngayon, naglilingkod siya sa Panginoon. At yun din, ang dapat niyang itinuturo sa mga nakababatang mga babae. Amen? Amen. Ang sinasabi niya dito, kung nananampalataya kayo, dapat nagsasalita kayo. You have to speak. They believe, they spoke, we also believe, and therefore, we speak. Kailangan magsalita tayo. Very powerful ang salita ng isang mananampalataya. Actually, tinuro ito ng Panginoon. Ang Panginoon na, I'll go to the next slide. Ang Panginoon na pinakamagaling magturo. Nangusap siya. Lagi niyang tinuturo, mangusap kayo. Nangusap nga siya sa hangin at sa bagyo. Sa alon, sa malalakas na alon. Nangusap siya. Nangusap siya sa kahoy. Kinausap niya ang mga kahoy. Nagsasalita siya. At sabi ng mga disipulo, anong klaseng tao ito?
pati yung hangin, yung bagyo, yung alon, sumusunod sa Kanya. Bakit? Pinapakita ng Panginoon yung pananampalataya. Sabi ko sa inyo kanina, ganyan kumilos ang Panginoon sa Kanyang mga salita. At yan din ang gusto niya mangyari sa atin. In Mark chapter 11, verse 22 and 23, sabi niya, in verse 22, and Jesus answering saith unto them, have faith in God. In the original, ang sinasabi nito, have the faith of God. Have the God kind of faith. Importante na magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Pero ang sinasabi niya sa original nito, magkaroon tayo ng pananampalataya ng Diyos. Ano yung pananampalataya ng Diyos? Can you go to the next slide? Ano yung pananampalataya ng Diyos? In Romans chapter 4 verse 17, tignan yung hinighlight ko, ano? God who quickens the dead and calls those things which be not as though they were. Si Abraham, sabi niya, as it is written, I have made you a father of many nations, before whom he believed. Si Abraham yan, sinasabi niya. Even God, nanampalataya sa Diyos, ang Diyos na bumubuhay, He quickens the dead, bumubuhay ng mga patay at tinatawag yung mga bagay na wala na meron. Ano ibig sabihin nun? Yan ang pananampalataya ng Diyos. Ganyan kumilos ang Diyos. Yung wala, He speaks it out in existence. Ano? Sinasalita niya. In the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and full of darkness, sabi niya. And the Spirit of the Lord was hovering over the face of the earth. And God said, let there be light. Ano nangyari? Nagkaroon ng liwanag. Hindi nagkaroon ng sun, wala pa yung sun doon. Pero nagkaroon ng liwanag. Sabi ng iba, paano nagkaroon ng liwanag? Walang sun. Ano? Yun yung liwanag, illumination ng Diyos. Pero paano niya sinabi? Ano, paano nagkaroon ng liwanag? Sinalita niya. Ganyan mangusap ang Panginoon. Wala pa, sinasalita niya nakakaroon. And we are created in the image of God. Ano yung unang narinig ng tenga ni Adan nung siya ay nilikha? Nabasa niyo ba ang Genesis? Sino nakabasa ng Genesis? Oh, wala. Wala nakabasa ng Genesis dito. Kailangan magbasa rin tayo ng New Old Testament. Ano? Hindi lang New Testament. Alam niyo kung anong unang narinig ng tenga ni Adan nung siya ay nilikha? Paano siya nilikha? Sa abo. Ano? God formed the man out of the dust of the ground. Mo siya ng clay. And then He breathed on the nose. Ano? The Spirit of God. Nilagay niya. And man became a living soul. Nagkaroon ng buhay. And God said, ano yung sinabi ng Panginoon? Ha? Bumayo ka, bumangon ka. Be blessed. Ano? Be blessed, sabi niya. Be fruitful and multiply. Blessing yun. Be fruitful and multiply. Kaya ang tenga natin, punong-puno dapat ng blessing. Ano? Yan ang unang narinig ng tenga ng tao. Be fruitful and multiply. And have dominion over the fish of the sea, the fowls of the air, every animal on the land. Ano? Subdue them. Sabi niya. Yan ang blessing sa atin ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, gayahin natin siya. Ginagaya mo na naman si Jesus. Dapat lamang gayahin natin si Jesus. Because we were made in the image of God. In the fallen nature, yung fallen nature natin, nawala yung image na yun. Kaya kinakailangan bumaba ng Panginoon. Magkatawang tao para bawiin yung nature na yun. At ang isang mananampalataya, nasa kanya yung nature na yun. Binalik ng Panginoon yung nature ng Panginoon, Panginoong Jesus. We are, sabi niya in the book of Ephesians, ano? And in the book of Romans, in Romans chapter 8, in verse 29, sabi niya, we are predestined
Predestined. Alam mo ibig sabihin ng predestination? Predestined. We were determined a destiny beforehand. Binigyan niya tayo ng destiny. No? You are my destiny. No, ayoko naman kumanta ng tuloy-tuloy ng ganon. Dahil, pero ang sinasabi ng Panginoon, meron tayong destiny. Ang bawat mananampalataya ay may destiny. Ano yon? To be conformed to the image of His Son. Yun ang destiny ng isang mananampalataya. Kaya kung di mo pa alam yun, hanapin mo. Paano ba maging katulad ng Panginoon? Dahil yan ang destiny natin. In Romans 8, chapter 29. We were predestined to be the sons and daughters of God. Sabi niya, predestined tayo. Ang destination natin, ang destiny natin, maging mga anak ng Diyos. John chapter 1, verse 12 and 13 and 14. 12 and 13. No? As many as received Him, to them He gave the right to become sons of God. Not of blood, no? Not of the will of the flesh, nor of the will of man, but of the will of God. Kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na tayo'y maging anak ng Diyos. Yan ang destiny natin. Amen. We were predestined to be sons and daughters of God. And the sons and daughters of God, they speak like God speaks. Hindi ko sinasabi sa inyong, sabihin niyo, let there be light. Naputulan kami ng kuryente, let there be light. Nagkaroon ng ilaw. Hindi. Hindi tayo magician. We live by faith. Ang Panginoon, ganyan siya. Ganyan ang pananampalataya. God who quickens the dead and He calls, tinatawag niya. Yung mga bagay na wala pa, na parang meron na. Can you go back to the first line? Yung next, yung bago nito. Yan. In verse 23, sabi niya, ito yung papunta sila ng sinagoga, in the church. Sabi niya, nung papunta sila, nakakita ang Panginoon ng isang fig tree. Maraming dahon. Naghanap siya ng bunga, walang bunga. Walang bunga. Sabi ng Panginoon, hindi pala dito yun, yung unang verses niya. Kwento ko na lang sa inyo. Nung wala siyang makitang bunga, sinabi niya, wala nang taong kakain ng prutas mo mula ngayon. Narinig ng mga disciples yun. Pumunta sila ng synagogue, pinalayas ng Panginoon lahat yung mga nagtitinda sa simbahan, nagalit siya doon. Tapos bumalik uli sila. Nadaanan uli nila yung fig tree. Walang sinabi yung mga disciples. The following day, pupunta na naman sila doon sa church. Nakita ni Pedro yung fig tree. Wala nang buhay. Natuyot na. Patay na. Sabi ng Panginoon, sabi ni Pedro, Panginoon, yung tree na kinurse mo, yung fig tree na kinurse mo, namatay. Ito ang sagot ng Panginoon. For verily I say to you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe in those things which he says, shall come to pass, he shall have whatsoever he says. Whatsoever he says. Anong sinabi ng Panginoon sa fig tree? Wala nang taong kakain ng prutas mo magmula ngayon. Sabi ni Pedro, kinurse mo. Yung punong kahoy na kinurse mo. Curse pala yun, yung sinabi niyang yun. Tingin niyo ba, curse yun? Kaya kapag sinasabi niyo sa anak mo, tignan niyo yung power ng dila. Ha? Pag sinabi mo pala sa anak mo, wala nang mangyayari sa'yo, ganyan ka na lang. Ganun na nga lang. Curse pala yun. So huwag niyo pong gagawin yun. Wala kang silbi. Curse pala yun. So hindi lang doon sa mga anak niyo. Kapag sinabi mo sa iyong sawa, wala kang silbi. Pag sinabi mo sa iyong kapwa, bobo ka, wala kang silbi. That is curse. You are cursing that person. Pero ito ang gusto kong bigyan ng diin. Nagulat si Pedro Panginoon, yung puno na kinurse mo, namatay. Actually, in Matthew chapter 20, verse 20, sabi niya,
Yung ginawa kong yun, kaya nyo rin gawin, sabi ng Panginoon. Basta huwag kayong magdadoubt sa inyong mga puso. Tingnan nyo, sinabi niya dito ha. Whosoever shall say unto this mountain, be removed. Maalis ka sa isang bundok ha. And be cast into the sea. And shall not doubt in his heart, but shall believe that whatsoever he say shall come to pass, he shall have whatsoever he say. Ilang beses kang mananampalataya? Ilang beses niyang sinabi yung believe dyan? Shall not doubt in his heart, but shall believe. Isang beses. Ano? Kasi minsan tayo, ini-emphasize natin masyado, believe, believe. Kulang ako sa faith, kaya hindi nangyayari. Kulang ako sa faith. Pero ang sabi ng Panginoon, tingnan nyo ha, ilang beses niyang sinabing, sabihin nyo. You know? Whatsoever you shall say, or whosoever shall say, one, unto this mountain, be removed, and be cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe. Believe is one. But shall believe that those things which he say, dalawa, shall come to pass, he shall have whatsoever he says. Tatlong beses in-emphasize ng Panginoon yung pagsasalita, yung sinasabi natin. You know? Kontra dun sa isang beses na sinabing manampalataya. You believe, but you have to keep on saying. Keep on saying. Sabi ko kanina, very powerful. Ayaw ng kaaway na magsalita tayo in prayer. Ayaw niyang mag-cast out tayo. Ayaw niyang mag-share tayo ng gospel. Pero itong sinasabi ng Panginoon, if you are a believer, salita ka, dapat ng salita. Anong sinasabi mo? Hindi ka naman nagmumura, hindi ka nagmamarites. Ano? Ang sinasabi mo, yung salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay spirito at buhay, sabi niya. The flesh profits nothing. John chapter 6 verse 63. The flesh profits nothing. It is the spirit that gives life. And the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Naintindihan ba natin yun? Yung salita ng Panginoon ay spirito at buhay. Spirito at buhay. Alam niyo ba na ang takot ay spirit din? God has not given us the spirit of fear. Huwag niyo tatanggapin ang spirit of fear. Pag kinakailangan magsalita ka. No? Pwede kang magalit. Actually, commandment din ang magalit. In Romans chapter 4, sabi niya, be angry, but do not sin. No? Magalit ka, pwede kang magalit. Paano nagalit ang Panginoon? Nagalit ba ang Panginoon? Nabasa niyo ba? Nagagalit din ang Panginoon? Yes. Nagalit siya. Pagpasok niya ng simbahan, ang dami nagtitinda. No? Nagalit siya tuwing meron siyang pinapagaling, on the Sabbath day. Pinagaling niya yung isang tao on the Sabbath day, nagalit yung mga tao sa kanya. Sabi niya, nagalit din siya sa kanyang puso because of the hardness of their hearts. Ang titigas ng mga puso nila, nagalit din ang Panginoon. Be ye angry, actually commandment din yun. Parehas din yun ng do not neglect the fellowshipping, the gathering, the assembling together. Parehas din yun ng thou shall not. Thou shall not. Pantay-pantay yung commandment ng Panginoon. Walang mabigat. Ay, mabigat ng kasalanan mo. Nagnakaw ka. Ako hindi, nagsinungaling lang ako. No? Hindi, pare-parehas. Thou shall not bear false witness. Parehas yun. Pagsisinungaling yun. Ano papanoorin natin dyan? Maganda dyan yung Hotel Transylvania. Tunes. Pero, balik tayo doon, sabi ng Panginoon, yung pagsasalita natin. Kasi ganyan kumilos ang Panginoon. Meron time to pray, and there is a time to speak. Napansin nyo, karamihan ng pinapagaling ng Panginoon, hindi siya nagdadasal. Nagka-cast out siya, nagre-rebuke siya. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Merong panahon ng pagdarasal, kasi ang pagdarasal, pag-ipag-usap natin sa Diyos. No? Pero ang pagpapagaling, ang kinakausap mo doon, yung sakit. Pwede bang kausapin ng sakit? Pwede bang kausapin ng sakit? Yes. Yung biyanan ni Pedro,
No? Nung pumunta ang Panginoong Jesus doon sa tahanan ng nila Pedro, sabi ng mga disciples, yung kanyang biyanan, Panginoon, yung biyanan ni Pedro, may sakit, may lagnat. Anong sinabi ng Panginoon? He rebuked the fever. Pwede mo bang pagalitan yung lagnat? Yung sumunod na verse doon, sabi niya, and the fever left. Pwede nga. Pinagalitan niya yung lagnat, umalis daw yung lagnat. Nakikinig pala yung lagnat. So kung nakikinig yung lagnat, nakikinig yung cancer. Nakikinig yung high blood. Nakikinig yung arthritis. Amen? Pero ginagawa ba ng isang mananampalataya pag may sakit yung anak niya? In the name of Jesus, maalis yung headache na yan. Hindi. Asawa ko, kumuha ka nga ng tabletas dyan, may sakit yung anak mo. Ano? Bago pa lang sila mananalangin. Hindi, dapat nauunay pa pangungusap natin. Ano? Go to the next slide. Sige, next slide. Yan. Learn to practice your faith. Learn to rebuke. Ano ang rebuke? Rebuke means magalit ka. Pagalitan mo. And the Lord Jesus rebuked the fever, sabi niya, and the fever left. Malis yung lagnat. Pinagalitan niya. Paano nagalit kaya ang Panginoon? Hindi naman sinulat kasi sa Bible paano siya nagalit. Pero paano kayo magagalit sa isang palalayasin ninyo? Kung meron kang palalayasin na ayaw mo sa bahay mo, anong gagawin mo? Uy, please. Please naman, walis ka na. Oh. Ha? In the name of Jesus, please, lagnat, umalis ka naman. Hindi ganoon makipag-usap sa kaaway. Ano? Sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, lumayas ka at huwag ka nang babalik. In Jesus' name, I command you. Because there is power in our tongue. Death and life are in the power of the tongue. Sabi niya sa Proverbs chapter 18. Death and life. So magalit ka. No? Bago mo ba bigyan ng gamot, hindi ko sinasabing huwag kayong magbigay ng gamot. Pero bago pa kayo magbigay ng gamot, unahin mo naman yung authority mo. Amen. Meron tayong authority. Amen? Amen. Meron tayong authority. You keep on saying. Ano? Kung merong sakit na, tagal-tagal na hindi gumagaling, every day, patuloy mong i-rebuke yan. At patuloy mong ika-cast out. In the name of Jesus, I cast you out, pinapalayas kita. Saan mo siya palalayasin? Doon ka sa kabilang kwarto. Kung may nakatira doon sa ibang kwarto, di... Sabi ng mga demonyo, Panginoon, ipapadala mo na ba kami sa impyerno? Huwag muna ngayon, padala mo kami sa mga baboy. Ang sabi ng Panginoon, punta kayo sa mga baboy. Ano? Kasi ang mga demonyo, gusto nila nandun sila sa merong identity. Kaya maging sa mga ribulto, nandun sila. Sabi niya sa Bible, sabi niya sa Bible, yung mga pagkain na inaalay nyo sa mga ribulto, inaalay nyo sa mga demonyo. So, ibig sabihin, may demonyo doon sa ribulto na yun. Amen? Kung merong etong kaugalian kasi natin kaugalian natin nung Katoliko tayo. Kapag merong handaan, naalala natin, si mama patay na, mag-aalay ako doon sa kanino yung inalay? Doon sa ribulto, doon sa altar. Bigyan mo ng yung bibingka, bigyan mo pa. Bigyan mo ng inumin niya. Tapos nung maliliit kami, sabi ng mga magulang namin, pagkatapos na nung gawain, kainin nyo yan para lumakas ang loob ninyo. Sino kumain? Di kayo rin. Kaya sabi ng Panginoon, kapag kinain nyo yung inalay sa demonyo, nagiging partaker kayo ng demonyo. Ano, kakatakot. Hindi alam ng maraming tao yan dahil hindi sila nagbabasa ng salita ng Panginoon. Ano? Binding and loosing. Pwede ba natin i-bind si Satanas ngayon? Hindi natin kaya i-bind si Satanas. No? Si Jesus ang magbabind kay Satanas. Sabi niya in Revelation chapter 20, and there was an angel with a great chain. Sabi niya, meron siyang malaking kadena. And he tied Satan
and cast him into the bottomless pit. Doon pa lamang mangyayari yun eh. Pag magre-reign ang Panginoon ng 1,000 years dito sa lupa, itatali ng isang anghel, yung demonyo, ng isang malaking kadena at itatapon siya sa bottomless pit. No? Yung nalalaglag siya for 1,000 years. Ganun kalalim bottomless pit. No? Doon pa lang mayayari yung binding. But the Lord said, we can bind. Whatever you bind on earth, should have been bound in heaven. Kung ano yung mga ibinind ng Panginoon sa langit, yun ang may babind natin dito sa lupa. We need to learn how to loose. We need to learn how to bind, tali at magpakawalan. Ano yung pakakawalan mo? You release faith, you release love, you release healing, you release peace. Merong isang kapatid na depressed. Kasi alam niyo yung word na depressed, usong-uso na ngayon kahit dito sa Pilipinas. Dati mga Amerikano lamang ang nadidepress. Bilib na bilib sila sa mga Pilipino noon dahil kahit na may lindol o bumabagyo, pag bumaan yung camera, nakangiti sila. Walang depression sa Pilipino ngayon. Yung mga kabataan ngayon, meron na rin silang mga sakit na depression. Yung depressed yung anak ko, kaya dadalhin ko sa ospital. May depression na rin yan. Hindi, yung sakit na depression, ng demonyo rin yan. Hindi galing sa Panginoon yan. Spirito pa rin yan. You bind those. I bind depression in Jesus' name. And I lose peace. I bind sickness. I bind sickness and I lose healing in the name of the Lord Jesus. Pag-aralan natin, i-practice natin yun. Nung bago-bago akong Kristiyano, may narinig akong isang testimony. Isang Kristiyano na mahirap siya. Hindi naman yung siya masyadong mahirap, pero ang isang testimony niya, sabi niya, alam kong mauubos na yung gasol namin. Etong week na to, mauubos yung gasol namin. Ang ginagawa ko tuwing umaga, nililehans ko yung gasol namin. Umabot pa siya ng 2 linggo, sabi niya. Totoo kaya yun? O hindi na siya nagluluto. Pero pinapractice niya yung kanyang pananampalataya. That is practicing your faith. Meron siyang authority. Meron siyang power sa kanyang mga salita. Can you go to the next slide, please? Sabi niya in John chapter 15, now you are clean through the word which I have spoken unto you. Tayo mga born again, actually itong gusto kong matutunan nyo rin, kadalasan kasi karamihan sa mga Kristiyano, tuwing mananalangin sila, Lord, patawarin mo ako sa mga kasalanan nagawa ko. Sabi mo, nagawa ka ba kasalanan ngayon? Iisipin niya, hindi ko maalala eh. Bakit ganyan ang panalangin mo? Alam niyo ba na yun ang dahilan kung bakit pumunta ang Panginoon dito para patawarin ang mga kasalanan natin? At nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, sabi niya, pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin, the past, the future, the present, and the future. Paanong napatawad yung future na kasalanan natin? Hindi mo pa nagagawa, napatawad na? Parang imposible, di ba? Pero alam niyo ba na lahat ng kasalanan ginawa natin ay future? Kasi ang Panginoong Jesus, hindi pa tayo pinapanganak, namatay na siya sa krus. Hindi pa tayo pinapanganak, pinatawad na ng Panginoon lahat yung mga kasalanan natin. He atoned for it and He washed it clean by His blood, sabi niya. So, ang sabi niya, if you would read the book of Hebrews, sinasabi niya, do not be sin conscious. Huwag kayong masyadong conscious sa kasalanan. Dahil yan ang pinatawad ng Panginoon sa atin. Hindi ko naman sinasabing huwag kayong humingi ng kapatawaran. Pero ang sinasabi niya, kung palagi naman na ganun, conscious tayo sa kasalanan natin palagi na patawarin mo ako, Panginoon. Tatanungin mo, anong kasalanan na gawa mo? Hindi niya naman maalala. Basta humingi ako ng kapatawaran. Bahala na yung panalangin ko kung saan tumama. Hindi. It is by faith. Kaya sabi niya, in Romans chapter 5 verse 17, those who receive the abundance of grace
and the gift of righteousness. Meron tayong tinatanggap na gift of righteousness araw-araw. So pagkising mo sa umaga, dapat kasama sa prayer mo to. Lord, maraming salamat sa abundance ng grasya mo, ng biyaya mo. At sa regalo ng katuwiran. Ang katuwiran, regalo po yan. Hindi dahil gumawa ka ng mabuti ay matuwid ka. Hindi. Nakakagawa ka ng mabuti dahil ginawa kang matuwid ng Panginoon. He who knew no sin, siya na walang kasalanan, was made sin for us. Naging kasalanan para sa atin. That we might be made the righteousness of God in Him. Para tayo maging katuwiran, matuwid sa harapan ng Diyos. Now you have peace with God, sabi niya, being justified by faith. Meron tayong kapayapaan sa Diyos. So, you have to repent. Mag-sorry ka. Lord, may nagawa ko. And I'm sorry. Pero tinatanggap ko, Panginoon, ang kapatawaran mo. Maraming salamat, pinatawad mo. Yun ang panalangin na tama. No? Sabi, paano yung verse na, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness. Isang verse lamang po yun sa buong Bible. No? Ano yung confess? Confess means to say the same thing. Sabihin mo kung ano yung sinabi ng Panginoon. Sabihin mo kung ano yung sinabi ng Banal na Espiritu. Sinabi ng Banal na Espiritu, mali yung ginawa mo. Lord, mali po yung ginawa ko. That is confession. Lord, mali po yung ginawa ko. I'm sorry. Tulungan mo ako na huwag ko nang ulitin. Pero tinatanggap ko ang kapatawaran mo. Amen? Sabi niya, now you are clean through the word. Nung huhugasan niya yung kanilang mga paa, sabi ni Pedro, hindi mo huhugasan yung aking paa, Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Pedro, kung hindi ko huhugasan ng iyong paa, wala kang parte sa akin. Sabi niya, then, paliguan mo ako. Hindi lang yung paa ko, pati ulo ko at katawan ko, sabi ni Pedro. Ang sabi ng Panginoon, malinis na kayo. Born again na kayo, malinis na kayo. Yung araw-araw na paglakad nyo, natutumihan yung paa nyo, yun ang huhugasan ng Panginoon. And you are washed by the Word. You are washed by the washing of the Word, sabi niya. Ephesians chapter 6, sabi niya, yung salita habang binabasa natin, nililinis tayo yung salita. Sabi niya, no, abide in me, verse 2. This is John chapter 15. Mali yung numbering ko dyan, ano? Verse 3 yun, now you are clean. Verse 4, sabi niya, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can you except you abide in me. Basahin natin lahat. I am the vine, you are the branches. He that abides in me and I in him, the same brings forth much fruit. For without me, you can do nothing. Ang laging naiisip natin, nang sinasabi ng Panginoon, I am the vine, you are the branches, ang iniisip natin, nung sinabi ni Jesus, I am the vine, I am the trunk. I am the trunk, you are the branches. No? Hindi po. Isipin natin ano yung vine. Actually, yung grape ang tinutukoy ng Panginoon dito. Meron ba ang trunk yung grape? Vine lahat yun. Branches lahat yun. Ang sinasabi ng Panginoon dito, I am the vine, you are the branches. Iisa tayo sa Panginoon. Pag nakakita kayo ngayon usong-uso dito sa may San Fernando, yung mga grapevine. Pag bumaba kayo, may mga placard sila. Nakita ko minsan yun, bumaba kami. May mga placard sila, free grape picking. No? So may mga ubasan. Dun sa ubasan, yung farmer ng ubas, kapag hindi nagbubunga yung ubas, alam yung ginagawa niya, itinataas niya. Tinataas niya yung vine. No? Para siguro mainitan, masilawan ng araw, maligyan ng hangin, para magkabunga. Yung mga gumagapang dun sa lupa, hindi masyado nagbubunga, hindi nagkakabunga yun. Kaya ginagawa nila, tinataas nila. No? Pero sinasabi ng Panginoon dito, I am the vine, you are the branches. Iisa tayo sa Panginoon. Ano? In Ephesians, in the book of Ephesians, I think that's
chapter 2 or sinasabi niya, we are members of His body, of His flesh, and of His bones. Iisa tayo sa Panginoon. Ano? Iisa tayo sa Panginoon. So, ang sinasabi ng Panginoon, para magkaroon tayo ng bunga, dapat iisa tayo sa Kanya. When the Lord Jesus said, I am the vine, you are the branches, he that abides in me, I in him, the same brings forth much fruit, for without me you can do nothing. Paano ba talaga mag-abide? Ito, babalik ako sa unang tanong ko nung mag-upisa tayo. Paano tayo mag-abide sa Panginoon? How can we abide in Him? Abide here means to stay, manatili. Hindi lang tayo pupunta sa Kanya pag Sunday. Uy, Sunday ngayon, pupunta ako kay Jesus. Hindi. Ang sinasabi niya, manirahan. Abide in me. Because without me, you can do little. Nothing. Wala kang magagawa. Without me, you can do nothing. At ang sabi niya, if you bear much fruit, you glorify the Father. The Father is the husbandman. Siya yung siya nagtataas sa atin pag wala tayong bunga. Tinataas tayo ng Ama. Pero ang sinasabi niya dito, how are we going to abide in Him? Can you go to the next slide? Sabi niya in 1 John chapter 2 verse 27, the anointing which you have received of Him abides in you. The anointing that you have received abides in you, and you do not need that any man teach you. Oh, hindi ko pala kailangan maturuan ako ng iba. No? Pero dito tinuturuan tayo ni John. Amen? Tinuturuan niya tayo dyan. Sabi niya, but as the same anointing teaches you of all things, and is truth, and is no lie, and even as He has taught you, you shall abide in Him. Paano tayo mag-abide in the Lord Jesus Christ? Through the anointing. Sino yung anointing? Jesus. It's the Holy Spirit. The anointing that you have received, sabi niya. Sabi ni Jesus, when I go to the Father, I will give you another comforter. Ito yung anointing natin. Ito yung selyo natin. Ito yung seal. The anointing that you have received abides in you. And you do not need that anyone teach you. Bakit mo kami tinuturuan, Pastor? Hindi pala namin kailangan ng pagtuturo. Dito, tinuturuan din tayo ni Paul, I'm John. So anong ibig ng sabihin, hindi na natin kailangan ng magtuturo sa atin dahil we know all things. Kapag nananatili tayo sa Panginoon, tinuturuan tayo ng banal na spirito. Amen? Amen. Can you go to the next slide? Sabi niya rin in 1 John, Sige, go to the next slide. 1 John chapter 2 rin, in verse 20, sabi niya, but you have an unction. Yung unction dyan, anointing din. King James kasi, unction ang ginamit niya, pero parehas din ang anointing. But you have anointing from the Holy One, and you know all things. I have not written unto you because you do not know the truth, but because you know it. Yung tinuturo sa atin, if we are abiding in the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit in us, eto para sa mananampalataya muna, yung isang mananampalataya na tumanggap sa Panginoon, nananatilit, nananahan sa Kanya ang banal na Spirito. And when the Holy Spirit is living in us, sabi niya, you know all things. Nagtuturo ako sa inyo, hindi dahil hindi niyo alam, kundi dahil alam ninyo. Kino-confirm ko yung mga alam na ninyo. Naintindihan niyo ba yun, sinasabi ko? Yung mga sinasabi ko ngayon, actually alam niyo yun eh. Alam niyo na yun. Just needs confirmation. Sabi niya in Romans chapter 10, sabi niya, how can they believe if they have not heard? How can they hear without a preacher? Kailangan din pala ng preacher. And how can they preach if they were not sent? Kailangan, isugo pala sila. So, how beautiful are the feet of those who are sharing the gospel of truth, sabi niya. So, kailangan din ng preacher. Pero once the preacher teaches you something, kino-confirm niya lamang yung sinasabi ng Holy Spirit, alam niyo na yun.
Especially if you're reading the Bible. And you need to read the Bible. Amen? Kung hindi natin babasahin yung salita ng Panginoon, hindi natin siya makikilala. Hindi natin malalaman yung sinasabi ng Banal na Espiritu. I-ignore natin ang sinasabi ng Banal na Espiritu dahil hindi natin alam. Ang akala natin galing sa atin. Ang akala natin iniisip lamang natin. Pero hindi galing sa Banal na Espiritu. Amen. Go to the next slide. Ito ang tinuro nakuha niyo na yung connection. How are we going to abide in the Lord Jesus? By the anointing. By the Holy Spirit. Ano? By the Holy Spirit. When we are following the leading of the Holy Spirit. Sabi niya, those who are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Habang sinusunod natin yung leading ng Holy Spirit. Ano? Sabi niya, we are abiding in Him. And He will abide in us. If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be done unto you. Ito yung dapat na prayer natin for anointing. Itinuro ito ni Paul in Ephesians chapter 1. In verse 17, sabi niya, in verse 16, I do not cease. When I heard about your faith, sabi niya, hindi na ako tumigil na nagdadasal. Ano yung pinagdadasal niya? That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation. Lord, bigyan mo nga ako ng wisdom and revelation. You need a new revelation every time. Kaya napaka-importante umattend kayo ng Bible study, tent meetings, umattend kayo ng church palagi. Dahil saan nyo matututunan yung mga bagay na yan? Dito sa church. Hindi mo matututunan yan sa Jollibee. Hindi mo matututunan yan sa SM. Hindi nyo matututunan yan pag naki-birthday party kayo. Matututunan nyo mga bagay nito pag pumunta kayo ng church. Amen ba? Amen. Sabi niya, ito yung prayer dapat natin. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. The eyes of your understanding. Actually, doon sa original niyan, the eyes of your heart. Meron palang mata yung puso natin. Hindi yung puso na tumitibok-tibok ha. Yung puso natin, when it says heart, it is the center of our being. Yung pinaka being natin, and that is the spirit. Our spirit, that is our heart. Hindi yung puso na kung saan dumadaan ng dugo at nagpapang at naatake ang mga tao kapag di nakadaan ng dugo. Hindi yun ang puso sinasabi niya. The eyes of your heart, the eyes of your understanding, being enlightened. Nagkakaroon ng kaliwanagan. That you may know what is the hope of His calling and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Meron tayong inheritance. Para malaman ninyo, sabi niya, ito ipag-pray nyo. So you can pray this for yourself, Lord, I need revelation, I need wisdom in this thing. Tama ba itong gagawin ko? You have to acknowledge Him in everything. And Lord, please enlighten the eyes of my heart. And you can pray this for your loved ones. Yung mga hindi pa nakakatanggap sa Panginoon, panalangin niyo sila. Lord, enlighten the heart, the eyes of their understanding. Na pag narinig nila yung salita mo, tatanggap sila sa'yo. Lalapit sila sa'yo. Magkukumit sila sa'yo. And then he gave us another prayer. Go to the next slide. Still in Ephesians chapter 3 naman. In verse 14, sabi niya, for this cause, I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. The inner man, again, is the heart. Na mapalakas yung pananampalataya natin. Na mapalakas yung anointing natin. Amen? Because those who are led by the Spirit of God, they are the sons of God, and they are the ones abiding in me. Hindi ko sinasabing, once you are led by the Spirit, invincible ka na. Sometimes, we ignore the Holy Spirit. We ignore. Sabi niya kay Elijah, and there was a storm, but the Lord was not in the storm. And there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake.
And then there was a still small voice. There was a still small voice. Ang tinig ng Panginoon, hindi actually mapanulak, hindi yung mapwersa. It's a still small voice. Ano? Na kung hindi tayo sanay, napakahina. Kaya ang isang panalangin ko noon, Lord, kapag hindi ko narinig, lakas mo naman yung volume. Pag di ko pa rin marinig, palakasin mo pa lalo. Pag di ko pa rin narinig, Lord, mag-utos ka na ng babatok sa akin at magsasabi sa akin. We need to learn how to be led by the Spirit. At yung isinare ko sa inyo ngayon, to be led by the Spirit, we need to learn how to speak. We need to enhance our faith. And enhancing our faith, mag-practice tayo in speaking the right words. Speaking the right words. Avoid speaking idle words. And then continue to receive the abundance of grace, the gift of righteousness, and abide in the Lord Jesus Christ through His anointing. Naintindihan mo ba natin yun? Sana nga po inangusap ang Panginoon sa inyo sa umagang ito. Marami pa akong gustong i-share. Actually, kaya kong magsalita sa inyo dito ng kahit hanggang alas 5. Marami akong may i-share sa inyo, pero hindi naman yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Sabi niya, share the word, rightly dividing the word of truth. Alam mo, dapat kung kayo nakatitigil. And sana po, nabusog kayo. Amen? Kung kayo po ay na-bless, I want you all to bow down your heads. And let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God. Purihin ka, Panginoon Diyos. Lord. Hallelujah. You said in your word, Lord, that as we hear you teaching, your power to heal is present. Lord, thank you that your Spirit even right now is healing everyone who are in need of healing. In this place, sa lugar na to, Panginoon, hayaan mo pong, Lord, pumuhos ang iyong kagalingan sa lahat na nangangailangan. We are claiming, Lord, the healing that you have bought for us. Binili mo para sa amin ang kagalingan na yan, Panginoon. Kinukuha namin ngayon. Thank you, Lord. We want to thank you, Lord. Salita mo that by your stripes, we are healed. Lord, again, I lift up to you this congregation. Panginoon, let the eyes of their understanding be enlightened. Magkaroon sila ng wisdom and revelation in the things that they have heard. Their spirit be strengthened, that they will go in might. Hindi sila natatakot, Panginoon, na magsalita. Hindi sila matatakot, Panginoon, na gumawa ng mga bagay na kakalal, na maluluwalhati ka, Panginoon. That you be glorified. Even right now, Lord. I speak peace. I speak boldness. I speak wisdom, knowledge, and understanding. To everyone who has ears to hear, let them hear. Lord, I speak your blessings through these people, Lord, who are here under the sound of my voice. Maging ang mga makakapanood, Panginoon, ng mensahe nito, Panginoon. Lord, I pray that you would continue to give them eyes that see, ears that hear, hearts that understand. And let them glorify you through all of this, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw po ang siyang maluwalhati at maitanya sa lugar na to, sa puso ng bawat isa, Panginoon, hanggang sa kanilang pag-uwi. Hayaan mong sumunod sa kanilang liwanag mo, ang kapayapaan mo, ang blessings mo, Panginoon. At lahat ng makakita ng kabutihan mo sa buhay ng mga taong ito, Panginoon, ay lumapit din sa iyo, Panginoon Jesus. We give you back again all the glory, honor, and praises of God.
sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Maraming salamat.